Ang Israel ay isang bansang palaging nasa bingit ng digmaan. Buwan-buwan, dumaranas ito ng mga pag-atake mula sa missile, mga ulat ng girian sa Gaza, banta mula sa Iran at tensyon sa mga kalapit na bansa. Isang maliit lamang na bansa ang Israel na napapalibutan ng mga kaaway, ngunit tila hindi ito natitinag. At sa kabila ng lahat ng ito, bakit nananatili pa rin itong makapangyarihan, mayaman at advance? Paano nagagawang ituloy ng Israel ang paglago ng ekonomiya sa gitna ng kaguluhan? Ano ang lihim ng kanilang pagiging matatag sa gitna ng giyera? Bakit hindi sila bumabagsak gaya ng ibang bansang nasa parehong sitwasyon? Sa episode na ito, sasagutin natin kung paano naging simbolo ng disiplina, teknolohiya at matalinong pamumuno ang Israel at kung paano nito binago ang laro sa pagitan ng digmaan at kaunlaran. Isa sa pinakamalalim na ugat ng kayamanan ng Israel ay ang kanilang pagiging superior sa teknolohiya at kultura ng innovation. Sa kabila ng maliit na sukat ng bansa, nakamit nila ang bansag na startup nation dahil sa kakaibang dami ng mga technological companies per capita. Halos lahat ng bahagi ng lipunan sa Israel ay nagtutulungan para makagawa ng mga bagong solusyon mula sa gobyerno, mga universidad, mga sundalo hanggang sa mga pribadong kumpanya. Mayroon silang malinaw na sistema para suportahan ang mga ideya at gawing totoong produkto o serbisyo. Matagal nang sinusuportahan ng Israel ang mga bagong negosyong may kaugnayan sa teknolohiya. Noon pa man, may mga programa na sila para tumulong sa mga taong may makabagong ideya. May mga negosyante mula sa loob at labas ng bansa na nagbibigay ng puhunan sa mga startup na ito. Kaya kahit simpleng ideya lang sa simula, nagkakaroon ito ng pagkakataong lumago at maging malaking negosyo. Dahil dito, ang nagiging resulta ay ang pagkakaroon ng libu-libong startup bawat taon na karamihan ay nakatuon sa cybersecurity, AI, fintech, agritech at medical technology. Ang kanilang innovation ay hindi lang para sa consumer, kadalasan ay mission critical na ginagamit ng mga hospital, military forces at financial system sa iba't ibang panig ng mundo. Makikita rin sa Israel ang mga pangunahing research and development centers ng Apple, Microsoft, Google, Intel at IBM. Marami sa mga cutting-edge technology na ating ginagamit ngayon gaya ng USB flash drive, Waze, GPS application at modern surveillance system ay galing mismo sa Israeli engineers. Kaya kung susuriin, ang lakas ng Israel ay hindi galing sa kalikasan, sa langis o sa dami ng populasyon. Ito ay galing sa kanilang katalinuhan, disiplina at kultura ng walang tigil na pag-imbento. Habang ang ibang bansa ay nauubos ang pera sa tuwing may giyera, ang Israel naman ay nakakahanap pa ng kita mula rito. Dahil sa kanilang mga ginagawang teknolohiyang pangmilitar para protektahan ang sarili, tulad ng Iron Dome na kayang sumalo ng rocket sa ere, ang Merkaba tanks na likha mismo ng kanilang engineers at mga drone system na gamit sa surveillance at operasyon. Sa halip na gamitin lang sa sariling depensa, ginawa nilang produkto ang mga ito at ibinebenta sa ibang bansa. Ngayon, ang mga armas at teknolohiya ng Israel ay ginagamit na ng maraming hukbong sandatahan sa buong mundo, kabilang na ang USA, India, Germany at maging ang Pilipinas. Hindi lang ito simpleng armas, ang kanilang mga produkto ay kilala sa husay, precision at pagiging advance. Dahil dito, bilyong dolyar ang pumapasok sa ekonomiya ng Israel taon-taon mula sa military exports. Sa katunayan, naging isa na sila sa top 10 arms exporter sa buong mundo. At habang tumataas ang demand para sa mga makabagong defense system, lalo ring tumitibay ang kita ng Israel mula sa larangang ito. Hindi lang mga armas ang pinagkakakitaan ng Israel, isa rin sila sa mga nangunguna sa buong mundo pagdating sa cybersecurity at mga teknolohiyang gamit sa intelligence o paniniktik. Marami sa kanilang mga kumpanya ang gumagawa ng mga software na kayang pigilan ng hacking, virus at mga online na banta. Ang mga produkto nilang ito ay ginagamit ng mga gobyerno sa Europa, Amerika at maging ng mga pribadong kumpanya na gustong protektahan ang kanilang data laban sa cyber attack. Hindi gaya ng ibang produkto na sinusukat sa dami, ang halaga ng mga teknolohiyang ito ay nakabase sa talino at husay ng pagkakagawa. Halimbawa, kahit maliit lang ang mga software system, kung ito naman ay kayang pigilan ng isang malaking cyber threat, malaki ang halaga nito sa merkado. Kaya kahit hindi ito pisikal na produkto tulad ng tangke o eroplano, napakalaki pa rin ng kinikita ng Israel mula rito. Isa pa sa mga dahilan kung bakit matatag ang Israel ay ang mataas na kalidad ng kanilang edukasyon. Simula pa lang sa kabataan, binibigyang halaga na ang pag-aaral sa science, engineering, mathematics at defense-related skills. Marami sa kanila ay tinuturuan hindi lang para pumasa sa eskwela, kundi para maging problem solver, inventor o leader ng teknolohiya. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit marami sa kanilang mga kabataan ang nakakagawa ng sarili nilang kumpanya bago pa man mag 30 years old. Pero bukod sa talino, isa ring mahalagang sangkap sa pagiging mayaman ng Israel ang kanilang mandatory military service. Lahat ng kabataan sa bansa, babae man o lalaki, ay kailangang magsilbi sa kanilang military kapag umabot sa tamang edad, kung saan dito sila natuturuan ng disiplina,
mabilis na pagdedesisyon at tamang mindset kapag may krisis. Kaya kung dati ay isa lamang silang ordinaryong estudyante, pagkatapos ng serbisyo, bitbit na nila ang karanasan ng tunay na responsibilidad. Ang kombinasyong ito sa pagkakaroon ng mataas na edukasyon at aktwal na military training ang dahilan kung bakit maraming tech founders at business leaders sa Israel ay dating sundalo. Hindi lang sila mahusay sa ideya, alam din nila kung paano ito ay sa katuparan ng may bilis, organisado at malinaw na layunin. Isa ito sa mga natatanging katangian ng Israel na bihirang makita sa ibang bansa. Hindi rin may kakaila ang lakas ng ugnayan ng Israel at Estados Unidos. Taon-taon, nagbibigay ang Amerika ng humigit kumulang 3 hanggang sa 4 na bilyong dolyar na military aid sa Israel. Ngunit hindi ito basta donasyon lamang, mayroon itong kapalit na estratehikong layunin kung saan ginagamit ito para sa mga pinagsamang proyekto sa armas, pagsusuri ng mga bagong teknolohiya at palitan ng mahahalagang impormasyon sa seguridad. Sa tulong ng ugnayang ito, nakakagamit ang Israel ng mga makabagong kagamitan na kadalasang tanging mga kaalyado lang ng Amerika ang mayroong aksis. Halimbawa, nakakatanggap sila ng mga advanced radar system, missile interceptor at fighter jets tulad ng F-35. Bukod pa rito, may mga kasunduan ng dalawang bansa para sa pagsasanay ng sundalo, pagsubok ng bagong armas at pagsuporta sa mga operasyon sa gitnang silangan. Ang mas mahalagang epekto nito ay nagkakaroon ng kumpiyansa ang pandaigdigang merkado sa Israel dahil kakampi nila ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Maraming investors at foreign company ang willing makipagnegosyo sa kanila. Sa madaling salita, hindi lang ang teknolohiya ang nabubuksan para sa Israel, kundi pati ang oportunidad sa pandaigdigang kalakalan. Isa rin sa hindi matatawarang dahilan ng tagumpay ng Israel ay ang tinatawag na Jewish diaspora o ang milyon-milyong Hudyo na nakatira sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming mga Hudyo ang nakatira sa Estados Unidos, sa Europa at sa Canada ang nananatiling malalim ang koneksyon sa bansang Israel. Marami sa kanila ay mayayamang mga negosyante, mga investors at politikal na personalidad na ginagamit ang kanilang impluensya upang suportahan ang Israel mula sa paggastos sa teknolohiya, pagsuporta sa mga startup hanggang sa lobbying sa mga pamahalaan upang panatilihin ang alyansa sa bansa. Ang mga investment na ito ay direktang napupunta sa mga larangang may mataas na halaga tulad ng innovation, cybersecurity at defense technology. Halimbawa, maraming venture capitalist mula sa Amerika ang regular na bumibisita sa Tel Aviv, hindi para mamasyal kundi para maghanap ng mga susunod na matagumpay na negosyo na pwedeng paglaanan ng puhunan. Mataas ang tiwala nila sa mga Israeli innovators dahil paulit-ulit nang napatunayan na ang mga ideya mula sa Israel ay hindi lang malikhain kundi may resulta, disiplina at kakayahang may patupad. Sa madaling salita, kahit maliit ang populasyon ng Israel, parang global network ang kanilang galaw. Ang Hudyo sa labas ng bansa ay hindi lang nanunood sa mga kaganapan. Aktibo silang tumutulong upang tiyaking hindi mahuhuli ang Israel sa anumang larangan, lalo na sa ekonomiya at seguridad. Ang Israel ay matatagpuan sa isang rehiyon na karamihan ay disyerto, mainit, tuyo at halos walang ulan sa buong mundo. Pero sa halip na sumuko sa kalikasan, ginamit nila ang agham at teknolohiya para mapagtagumpayan ang kakulangan sa likas na yaman. Dahil dito, sa kasalukuyan ng Israel ay isa sa mga pinakamagaling sa buong mundo pagdating sa teknolohiya sa tubig at agrikultura. Una na rito ang kanilang desalination plants na kayang gawing malinis na inumin ang tubig alat mula sa dagat. Pangalawa, sila ang nanguna sa drip irrigation, isang sistema ng pagtutubig sa direktang dinadala ang tubig sa ugat ng halaman gamit ang mga tubo kaya walang nasasayang. At pangatlo, malaki ang kanilang ginagawa sa water recycling kung saan ginagamit nilang muli ang tubig mula sa mga bahay o pabrika para sa irigasyon o industrial na gamit. Dahil sa mga teknolohiyang ito, kahit kaunti ang ulan, patuloy na namumunga ang mga taniman sa Israel. Umaani sila ng mga prutas, gulay at iba pang pananim kahit nasa disyerto. Ang mga sistemang ito ay hindi lang para sa sarili nilang bansa. Inaangkat din ito ng ibang bansang kulang sa tubig tulad ng India, African nations at maging mga bahagi ng Middle East. Sa kabila ng kaguluhan, missile alerts at tensyon sa hangganan, hindi natitinag ang daloy ng mga turista patungo sa Israel. Taon-taon, milyon-milyong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumibisita sa tinatawag na Holy Land, mga sagradong lugar na mahalaga sa pananampalataya ng mga Kristiyano, Hudyo at Muslim. Kabilang dito ang Jerusalem, Nazareth, Bethlehem at marami pang iba. Ang mga lugar na ito ay hindi basta mga makasaysayang pook. Ito ay mga banal na destinasyon para sa pilgrimage o banal na paglalakbay. Para sa maraming deboto, kahit may panganib, hindi hadlang ang giyera para sa pananampalataya, kaya patuloy ang pagdating ng mga turista dala ang pananalig. At kasabay nito ang gastusin na nagbibigay ng malaking benepisyo sa ekonomiya ng Israel. Malaking bahagi ng kita ng bansa ay nagmumula sa Holy Land Tourism. Bilyon-bilyong dolyar ang pumapasok taon-taon mula sa mga hotel booking, sa pagkain, tour guides, transportasyon, souvenir shop at iba pa.
May mga religious tour agencies pa nga na may direktang koneksyon sa Israel para sa maayos na daloy ng mga devoto. Sa madaling salita, ang relihiyon mismo ang nagsisilbing matibay na haligi ng ekonomiya ng bansa. At habang nananatiling mahalaga ang Israel sa pananampalataya ng bilyon-bilyong tao sa mundo, mananatili rin itong isang sentrong binabalikan ng turismo, anuman ang gulo o banta sa paligid. Isa sa pinaka-nakakamanghang katangian ng Israel ay ang tibay ng kanilang mamamayan sa gitna ng kaguluhan. Habang ang ibang bansa ay natataranta o humihinto ang normal na buhay sa tuwing may banta ng gyera, ang mga Israeli ay sanay na sa ganitong kalagayan. Sa tuwing may air raid siren, mabilis silang kumikilos. Alam na nila kung saan ang bomb shelter, ano ang dapat gawin at paano manatiling ligtas. Ngunit ang mas kahanga-hanga, pagkatapos ng ilang minuto ng panganib, bumabalik agad sila sa trabaho, sa negosyo o sa eskwela. Hindi nila hinahayaan na ang takot o kaguluhan ay pigilan ang ikot ng buhay. Ang ganitong klase ng pag-uugali ay hindi aksidente o swerte. Ito ay resulta ng mahabang kasaysayan ng pagsasanay, disiplina at pagkakaisa sa harap ng panganib. Para sa mga Israeli, normal na bahagi ng buhay ang digmaan, pero hindi ito dahilan para tumigil sa pagunlad. Ang ganitong resilience mindset, ang lakas ng loob at disiplina sa gitna ng panganib ay ang naging bahagi na ng kanilang pambansang pagkatao. At ito rin ang dahilan kung bakit kahit palaging may banta sa paligid, hindi bumabagsak ang Israel. Walang langis ang Israel, wala rin silang malalawak na kagubatan, mina ng ginto o malalaking taniman. Pero sa kabila nito, naitayo nila ang isa sa pinakamatatag na ekonomiya sa buong mundo. Nagagawa nila ito dahil hindi sila umaasa sa likas na yaman kundi sa utak, talino at innovation. Ang modelo ng ekonomiya ng Israel ay tinatawag na knowledge-based economy. Ibig sabihin, ang puhunan nila ay kaalaman, teknolohiya at ideya. Halos lahat ng produkto ng bansa mula sa cybersecurity systems, defense technology, medical devices, agri-tech solution hanggang sa AI at robotics ay tinatarget ang pandaigdigang merkado. Hindi sila gumagawa para lang sa lokal na gamit, gumagawa sila para ibenta sa buong mundo. Dahil dito kahit maliit ang kanilang populasyon, mataas pa rin ang kanilang GDP per capita at mas matatag ang ekonomiya kumpara sa mga bansang mayroong mas maraming likas na yaman. Isa sa mga pinaka-natatanging katangian ng Israel ay ang kanilang modelo kung saan magkakaugnay ang depensa at ekonomiya. Sa maraming bansa, ang military budget ay tinuturing na gastos, isang bahagi ng pangbansang pondo na hindi inaasahang bumalik bilang kita. Pero sa Israel, iba ang kanilang pananaw. Para sa kanila, ang paggastos sa military ay investment at may tubo o may bumabalik. Pero paano ito nangyari? Halos lahat ng ginagastos nila sa defense ay may kalakip na research and development. Ibig sabihin, sa bawat bagong teknolohiya na ginagawa nila para sa hukbong sandatahan tulad ng surveillance system, radar, drone, missile defense o cybersecurity, kasabay na pinag-aaralan kung paano ito maaring gawing produkto. At mula sa research na ito, lumilitaw ang mga bagong startup, bagong kumpanya at mga kontratang pang-export. Sa madaling salita, ang military innovation ng Israel ay hindi natatapos sa battlefield. Kapag naging epektibo, ginagawa nilang negosyo ang mga ideya, ibinebenta nila ito sa mga kaalyado, inaangkat ng ibang bansa o ine-investan ng malalaking tech firms. Kaya kahit gumagastos sila ng malaki para sa kanilang seguridad, hindi ito basta nalulugi dahil ang teknolohiya ay nagiging kita. Ito ang dahilan kung bakit kahit palaging may tensyon sa paligid, hindi bumabagsak ang ekonomiya ng Israel. Sa halip, pinagkakakitaan nila ang pangangailangan sa seguridad, isang modelo na bihirang makita sa mundo, kung saan ang lakas militar ay hindi hadlang sa pag-unlad kundi isa pangangsusi sa tagumpay. Ang Israel ay hindi lamang kakaiba dahil sa teknolohiya o disiplina ng mamamayan. Ang lokasyon mismo ng bansa ay isang mahalagang yaman. Matatagpuan ito sa pagitan ng Middle East, Europe at Africa, tatlong rehiyon na mayroong malalaking merkado, matinding tensyon at mabilis na pag-unlad. Dahil dito, naging natural gateway ang Israel para sa kalakalan, intelligence exchange at ekonomiya. Sa larangan ng kalakalan, ang Israel ay may daan patungong Asya sa silangan, Europa sa hilaga at Africa sa timog. Kaya't kahit maliit ang teritoryo, malaki ang papel nito sa global trade routes at diplomatic connection. Nagagamit nila ang kanilang posisyon upang makipag-ugnayan sa mga bansang dating kalaban at makabuo ng mga alyansang pang-ekonomiya at panseguridad. Hindi rin matatawaran ang papel ng Israel sa intelligence exchange dahil sa lawak ng kanilang surveillance capabilities at galing sa cybersecurity. Maraming bansa kabilang ang US, Germany, India at iba pa ang gustong makipagtulungan sa kanila. Sa larangan naman ng teknolohiya, isang Israel sa mga itinuturing na innovation hub ng buong mundo. Kaya't kahit walang natural na kayamanan, lumalapit ang ibang bansa para makipag-partner, bumili ng produkto o maglagak ng investment. Sa matagal na panahon, ang relasyon ng Israel sa mga Arabong bansa ay puno ng tensyon, digmaan at matinding hidwaan.
Ngunit sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng isang makasaysayang pagbabago sa pamamagitan ng tinatawag na Abraham Accords, isang kasunduang diplomatiko na nagtulak sa unti-unting normalisasyon ng relasyon sa pagitan ng Israel at ilang Arab nations. Sa ilalim ng kasunduang ito, opisyal na nakipagkasundo ang Israel sa United Arab Emirates, Bahrain at Morocco. At bagamat hindi pa ito kinikilala ng lahat ng bansang Arabo, malinaw ang epekto nito sa ekonomiya at ugnayang pangrehiyon. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng direktang kalakalan, investment agreements at teknolohikal na kooperasyon sa pagitan ng Israel at mga dating saradong pamilihan. Ang dating pagsasara ng mga Arab market sa Israel dahil sa isyu ng relihiyon, politika o suporta sa Palestine ay unti-unting napapalitan ng pragmatismo at mutual benefit. Sa mata ng bansa sa Persian Gulf, mahalaga ang akses sa teknolohiya ng Israel, lalo na sa cybersecurity, agrikultura, clean energy at defense. Samantala, para sa Israel, ito ay pagbubukas ng daan para sa mas malawak na merkado at regional na impluensya. Ibig sabihin, hindi na lang kanluranin ang inaabot ng kapangyarihang pang-ekonomiya ng Israel, pati ang dating mga kaaway sa rehiyon ay ngayon ay posibleng maging katrabaho, kanegosyo o kaalyado. Isa itong malinaw na sinyales ng epektibong diplomasya, matatag na reputasyon sa innovation at matalinong pagbuo ng mga bagong alyansa sa modernong panahon. Sa huli mga kapatid, masasabi nating ang yaman ng Israel ay hindi dahil hindi sila ginigera, kundi dahil natutunan nilang umangat sa kabila ng digmaan. Ginagamit nila ang teknolohiya, edukasyon, alyansa at disiplina para patuloy na paandarin ang kanilang bansa kahit nasa gitna ng kaguluhan. Sa halip na matakot sa gulo, ginawa nila itong dahilan para lalong lumakas. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!